good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Alam nyo bang tuluyan ang tinuldukan ng Supreme Court ang isang matagal ng usaping legal? Pinag-uusapan natin ang kasong Office of the President versus Melchor Arthur Carandang. If you remember, noong 2018, sinibak ni dating President Rodrigo Duterte si Overall Deputy Ombudsman Carandang dahil sa umano'y graft at betrayal of public trust. Pero ang naging hatol ng High Court, mali, illegal at void ang ginawang ito ng Malacanang. Balik tanaw tayo sa mitya ng gulo. Nagsimula ang lahat sa isang media interview kung saan nagbigay ng pahayag si Carandang tungkol sa mga umano'y bank transactions ng pamilya Duterte na galing daw sa Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, agad siyang sinampahan ng administrative complaints at tuluyang sinibak ng Office of the President. Pero ang malaking tanong, may karapatan ba ang presidente na gawin yun? Dito tayo maghimay. Kasi ayon sa Supreme Court, nag-abuse of authority ang dating Pangulo dahil kinontra niya ang mismong saligang batas. Bakit? Kasi ang Office of the Ombudsman ay isang independent body. Sa ilalim ng ating system of checks and balances, hindi pwedeng basta-basta pakialaman o sibakin ng presidente ang mga opisyal ng isang independent government agency. Sabi ng Supreme Court, ang kapangyarihan na magdisiplina sa isang deputy ombudsman ay nasa kamay lang ng ombudsman mismo, hindi sa Malacanang. Ipinagtanggol ng Supreme Court ang prinsipyo ng stare decisis o yung pagsunod sa mga dati ng desisyon na nagsasabing unconstitutional ang anumang batas na nagbibigay sa presidente ng power na tanggalin ang mga deputy ombudsman. Pero teka, may ebidensya ba talaga laban kay Carandang? Sabi ng Supreme Court, kahit pa sabihing may jurisdiction ng presidente na wala naman talaga, ay mahina pa rin ang kaso. Bakit? Kasi sa interview ni Carandang, gumamit siya ng mga salitang gaya ng baka at siguro. Para sa Supreme Court, ipinapakita nito na wala siyang wrongful intent o masamang mithiin. Nagbibigay lang siya ng obserbasyon sa status ng investigasyon na hindi pa naman final. Kaya yung paratang na betrayal of public trust, malabo pa sa sabaw ng pusit dahil kulang na kulang sa basihan. So, Piskal, anong mangyayari ngayong pabor na kay Carandang ang desisyon? Dahil tapos na ang kanyang termino noong 2020, hindi na siya babalik sa pwesto. Pero dahil idineklarang illegal at void ang kanyang dismissal, kailangang itama ng gobyerno ang naging pagkakamali nito. Ang hatol, entitled si Carandang na makuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Bukod pa dyan, babayaran din siya ng gobyerno ng lahat ng kanyang back salaries mula noong panahon na illegal siyang tinanggal hanggang sa matapos ang kanyang term. Ang kaso pong ito ay isang malakas na paalala. Ang kapangyarihan ng presidente, gaano man kalakas, ay may limitasyon sa ilalim ng batas. Hindi pwedeng gamitin ng posisyon para gipitin ang mga nagbabantay sa integridad ng gobyerno. Justice may be delayed, but as we see here, it eventually finds its way. Ano ang opinion nyo sa desisyong ito? Comment down below at huwag kalimutang i-share ang video na to para sa dagdag na legal na kaalaman. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.